Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong post ng JMA News. Sabi dito, Department of Justice confirmed that the grave threats complaint against Vice President Sara Duterte was filed today, August 11, 2026 at around 1:30 p.m. with the Office of the Clerk of Court of the Quezon City Regional Trial Court. Ayan. So, pagkatapos ng halos dalawang taon kasi November of 2024 nung binitawan ni BP Sara yung mga pagbabanta. Matagal na natenga o naka-stuck sa DOJ or sa fiscal. So lumalabas ngayon, ang fiscal nakitaan ng probable cause si BP Sara, kaya inakyat nila ang kaso sa korte, sa region. So, kaso na talaga ito. And to me, mas maganda para once and for all matapos na. Tingnan natin kung matira ang matibay. So ito, dahil grave threat, kaso, mai-issuehan ng warrant of arrest si BP Sara. Kasi normal yan eh. Basta sinampahan ka ng kaso sa korte, pag ma-determine ng korte na merong ang basihan, warrant of arrest. Mabuti lang dahil bailable offense ito. Ang alam ko nito, grave threats, nasa 4 to 6 years imprisonment. So, mababang klase. Minor correctional, parang ganon. Mababang klase. Kaya, no problem. Sige lang. Go, go, go. Bahala na ang mga abogado ni BP Sara. Kasi, doon sa trial, wala na eh. Ako, hindi na ako nanonood ng trial. Nagmo-monitor na lang ako sa mga post ko anong nangyayari. Very boring. Lalo na kung si Attorney Capuna na nandun, walang kalatoy-latoy. Magkakaroon lang ng konting excitement pag nag-cross-examine na ang defense. Kaya, wala na. Nawalan na ng interest. May post kanina si Doc Loren Badoy, habang kasagsagan ng trial, 9,000 lang daw ang live views sa impeachment trial ni BP Sara. So, tama yung survey ng isang grupo na nagsasabi only 1 out of 10 Filipinos ang aktibong sumusubaybay sa impeachment trial ni BP Sara. So, anong ibig sabihin nun? No interest. Ibig sabihin, kahit anong paninira na gagawin ng mga prosecution kay BP Sara, kaya ganyan man style nila, yung nagbibiti sila ng propaganda lines, conclusion of fact and law, na bagay na pinapatanggal ng impeachment court, paninira lahat. Dahil wala namang nakikinig, nanonood, baliwala yung impeachment trial nila. So, siguro, dahil nakita nila na hindi umiepekto yung impeachment trial, baka ito, sige na, sampa na ng kaso. Sampa. So, problema lang dahil hindi na natin mapapanood ang trial sa korte. Bawal yan. Ba't ako, nakapanood ako. Kaibigan ko, sinampa ng kaso, sinuportan ko, inalalayan ko. Sa experience ko, Quezon City rin, Regional Trial Court. Hindi ko na lang sabihin kung anong branch. Yung judge na nag-handle sa kaso ng kaibigan ko, napakapatas, sense of justice lang. Napakahina ang prosecutor, yung piskal, halos hindi marinig ang kanyang boses.
Yung isinampang kaso sa kaibigan ko, napakakapal. Ganyan, no? Yung information ang tawag doon. Excuse me, plus mga ebidensya kunuhay, ang kapal. Yung kaibigan ko naman, wala siyang inattach na ebidensya. Ano lang, counter affidavit lang niya. After that, no evidence. Walang witness whatsoever. Bahala na ang abogado. Oh, nagsimula ang trial, halos isang taon. Pagkatapos ng presentation ng evidence ng prosecution, fiscal, sabi ng abogado ng kaibigan ko, Your Honor, can I file a demurrer to evidence? Ang demurrer to evidence para yan sa mga kaso na napakahinang ebidensya na hindi na kailangang mag-present ng ebidensya ang defense kasi nga napakahinang yung depensa. So, pumayag yung judge. Submit your demurrer to evidence. Prosecution, answer that demurrer to evidence after 5 days. Yun. Sinubmit. Sumagot yung fiscal. After 2 weeks, dismiss ang kaso. Kaya ako, naniniwala pa rin ako, buhay na buhay ang hustisya sa ating bansa. Depende talaga yan sa ebidensya. At ito, kay BP Sara is conditional threat ito eh. Sinasabi na ng si late Juan Ponce Enrile, batikang abogado, sabi niya walang kaso si BP Sara dahil conditional yung threat niya. Ganon din ang sinasabi ni Congressman Attorney Rufus Rodriguez, conditional threat yun, walang kaso yun. Ang may kaso yung threat with a condition. Ano yung threat with a condition? Pag hindi ka magbibigay ng 5 million ransom, gugurgurin namin ang kamag-anak mo. Yan ang may krimen. Yung kay BP Sara is condition. Mamamatay muna siya. Eh, hindi naman siya namatay. Ibig sabihin, walang krimen. Buhay pa naman siya. Salamat mga kaibigan sa pagsubaybay nyo sa channel ito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Anak ko dire sa balay ni Ate Ninita Alahay nga taga Barangay Tikalaan, Purok Tresan Alahay, Talakag Bukidnon. So muna ni ang itsura sa iyang atop. Mga dagko na gyud og buslot. So mga lata na gyud kayo ang iyang yero. So muna ni ang gihatag nga yero nga napulo nga digits nga ilang puli sa ilang atop karon. Para ako batao. Tinong mo ko to as. Mo paninong inabay. Ug karon managid sa pag-atop ang ginatabang nga yero, so makita gid nato nga nakaatop na gid ang gitabangan ani. Nagpasalamat ko sa bugto nga buhay nga Dios nga nailista na gyud ang among atop. O salamat usab sa nagtabang niini sa mga sponsor. Nagpasalamat ko sa ilaha nga nailista na gyud ang among atop diri sa balay nga 30 ka pinakatuig nga
wala pa gid nailisdan, so nakailis na gyud mi sa among atop. O salamat kaayo sa tanan nga nag-sponsor, labi na sa bugtong nga buhay nga Dios. Daghang Salamat. salamat.